Okay, panoorin na natin to. Kaya pala yung isa dito, bira ng bira rin sa akin. Hindi ko napapangalanan, di naman kilala yung bobo pa. Okay, so nagtataka ako dito mga lods. Bakit, alam mo, name drop naman ako ng maraming tao na mas sikat sa akin, na mas kilala sa akin. Bakit ikaw, hindi mo ako ma-name drop? Bitter ka ba? Na-hurt ka ba? Kasi ikaw na yung punteriya ng mga debunk ko. Huwag ka iiyak. Grabe naman. Hindi ko alam kasi alam mo, mas maraming mas sikat pa kay Banat Bay na ini-involve nila ako sa mga content nila. And you know what? Thank you. Kasi kahit pa paano, I'm still relevant doon sa pag-involve nyo sa akin sa mga content nyo. Now, Banat Bay, bakit hindi mo ako mapangalanan? Ang dali-dali lang naman sabihin ng pangalan ko. Say my name. Nico David. So, ngayon, tinawag niya akong, of course, sinabi niya dito na hindi naman daw ako kilala. Hindi pala ako kilala So, bakit nabibiter ka sa akin? Okay? At saka, dito sa mismong video na nabanggit yung pangalan ko. Pero ikaw, hindi mo mabanggit yung pangalan ko. 'Di ba? Ulitin ulit natin. Kaya pala yung isa dito, bira ng bira rin sa akin. Hindi ko napapangalanan. Okay, alam mo, nung 2022 pa lang ko kayo dinidebunk. Kayong mga DDS kayo. 2022 pa lang, panahon pa lang nung eleksyon nitong administrasyon na to. Kayo ang aking pinapalagan na. Kayo naman yung ayaw lumaban sa akin Okay lang naman ako makipagdebate kahit sino sa inyo Kaso anong gagawin nyo? Pag ikaw yung hinamon ko, ibibigay mo ako dito. Pag siya yung hinamon ko, ibibigay ako rito. Wala Walang nangyayari. So ako, ginagawa ko na lang yung sa tingin kong tamang gawin. Okay? Hindi yun dahil may nag-utos sa akin. Kasi kung titignan mo naman yung mga content ko ngayon, kumpara mo sa ibang vloggers na mention dyan, magkakaiba kami ng content. Di hamak naman. Literal na meron akong catalog na mga debunk sa inyong mga DDS kayo. To the point na ikaw, na isa sa mga pinakamalalaking vlogger, nabibiter ka at hindi mo masabi yung pangalan ko. Say my name! Say my name! Ngayon, ulitin natin. Dahan-dahanin natin, i-break it down natin. And mamaya, meron tayong surpresa kay Banat Bay. Tuloy natin. Kaya pala yung isa dito, bira ng bira rin sa akin. Hindi ko napapangalanan, di naman kilala yung bobo pa. Okay, so sabi niya sa akin, hindi daw ako kilala. Siguro dun sa point na yon, masasabi ko na true kasi hindi naman ako ganun kasikat na vlogger Kilala ko, may mga ibang taong nakakakilala sa pangalang Nico David, meron din namang mga taong hindi nakakakilala sa akin. And okay na ako rito. I am happy where I am at. Dito sa kahon ko na to, masaya na ako dito, Banat Bay. Pero to the point na alam mo na kino-content kita at nasasaktan ka sa mga content ka lang, dun palang panalo na ako. Ngayon, bibigay ko na sa iyo yun, na sikat ka among sa mga DDS vloggers. To the point na yung media mismo, yung international, local media natin, ABS-CBN, yung mga yan, kilala ka at gines ka pa sa mga debate nila. Kasi hinarap mo pa si Auntie Claire, di ba? Nadurog ka doon. Napahiya ka doon, di ba? So, okay lang yun. Alam mo naman namin yung kalidad mo Ngayon, doon sa isang sinabi niya sa akin, nabobo daw ako. I take exception doon. I take exception doon, mga lods. Pero mamaya na, dahan-dahanin muna natin, i-break it down muna natin na I will prove ngayong sa susunod na mga minuto that you are actually more bobo than I am. Objectively speaking. Ngayon, siguro naman yung IQ natin ay hindi natin pwedeng gawing basihan kasi
wala ka naman, hindi ka naman siguro Mensa member, or hindi ka naman siguro isang high IQ individual na kasi may mga group yan mga high IQ individual Masasabi ko na tayong dalawa nasa normal range of IQ lang tayong dalawa. Ang lamang sa akin siguro, mas nagre-research ako at saka mas ginagamit ko yung tinatawag kong critical thinking. Sa tingin ko, wala ka nun. Bakit? Kasi syempre, yung mga takes mo is propaganda level na umaabot na sa local media natin. Ganon kaka-delikadong propagandista, tol. Ngayon, since hindi natin pwedeng gamitin yung IQ natin as basihan, as kung sino yung mas bobo sa ating dalawa, and I assume na hindi ka isang neurodivergent na tinatawag, wala kang learning incapabilities kasi may mga ganong klaseng tao. I think you are a normal person. You are mediocre as they come, sabi nga nila. Susunod na basehan ko is yung natapos nating dalawa sa eskwelahan. Kasi, syempre, kung matalino ka, madali na lang sa'yo yung eskwela. Mamaya alam ko yung sasabihin nyo, Nico David, paano kaming mga hindi nakatapos? Mamaya na yon. I-address ko rin dito yon. So, dun sa natapos natin, ako kasi, medyo mahirap yung course ko, masasabi ko. BSE Physics ako tapos licensed professional pa ako. Kung isi-search mo yung buong pangalan ko, makikita mo ako as board passer sa PRC, okay? So, hindi madali yung pinagdaanan ko para maabot yon, okay? So, ibig sabihin, yung normal na talino ko, nagsumikap ako para maabot yon. Ikaw kasi, si Byron Cristobal kasi, kung hindi nyo naitatanong, isa siyang undergraduate ng UP Diliman. Shoutout sa mga taga-UP. Ano yun? Kami mga matatalino. Universidad ng Pilipinas. This is one of your own. Etong bata nyo to na hindi pumasa sa inyo. So, ang nangyari, nag-drop out siya ng college. Ang course niya, Bachelor of Arts, major in music, ganun yata yung ano niya. So, bakit ko binibring up yon? Kasi pagdating kasi sa academic achievement, mukhang soplak ka. Di ka na nahiya doon sa tatay mo. O, Nico David, na may personal ka. Hindi to personal. These are all public knowledge that this person gave. Kasi I did all my research. Lahat yan nahanap sa internet. Yung tatay niya na si Attorney Cristobal ay isang retiradong abogado na malaki yung achievement sa buhay niya. Pero siya, ang naabot niya, sa buhay niya ay yung humalik sa puwet ni Duterte. I mean, he is very successful in sucking up to the Dutertes. To the point na nakakuha siya ng maraming success sa circle nila Duterte. It's good business for him. Palakpakan yan. Naging anchor ng SMNI. First time kong nakakita ng isang stations dito sa Pilipinas na instead mag-hire sila ng journalist, ang mga hinire nila ay mga dropout na vloggers. Palakpakan yung mga yan. Equal opportunity basta nag-i-spread ng propaganda nila. So pwede man nating sabihin na pagdating sa academic achievement, mas bobo ka sa akin. Di ba? Isa yon. Ngayon, tanggalin natin yung academic achievement. Wag na yun. Burahin natin kasi maraming nanonood sa atin ang hindi naman nakapagtapos. At hindi porke hindi kayo nakapagtapos, bobo kayo. Hindi. Siya lang yun. Meron kasi mga madidiskarte. Meron talagang mga ganon. And I applaud that. Yung mga taong ganon. Pero, since ang usapan natin dito is talino, and ang usapan natin dito ay aptitude sa politika, bakit hindi tayo, number one, mag-exam? Mag-exam tayo. Mag-ano tayo, Introduction to Philippine Politics, yung topic natin. Kuha tayo ng syllabus sa UP Diliman. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Sila ang magpo-proctor sa atin dalawa, tas pataasan tayo ng grade. Pwede yun. May essay yun, may multiple choice yun, tapos tayong dalawa lang, magko-contest tayo doon, patalinuhan tayo doon. Pero, hindi ko na aasahan na haharap ka sa ganong klaseng scholastic exam. Bakit? Kasi nga hindi mo nga natapos yung course mo, alangan naman mag-aral ka pa. Kasi ang pagiging DDS kasi ay parang kapansanan yan
Hindi mo kailangan, it's a disability pa. It's a disability na na totoo kasi hindi mo kailangan talagang maging matalino. Hindi mo naman kailangan mo lang marunong kang magsalita at saka kailangan lang alam mong purihin si Tatay Digong at banatan yung mga kalaban ni Tatay Digong and you're all good. You're set for life. Palakpakan. Palakpakan yung mga yan. So, having said that, since hindi tayo pwede sa school, hindi tayo pwede sa scholastic achievement, hindi rin tayo pwede sa IQ exam. Okay? So, ang huling hamon ko sa'yo, Banat Bay, para fair sa'yo, magdebate na lang tayo. Magdebate tayo. Sa'yo na yung moderator, sa'yo na yung topic. Gusto mo yung mga abogado sa SMNI ang magja-judge sa ating dalawa. Broadcast, live, on air. Sa inyo na rin yung platform. Sa inyo na lahat yun. At bibigyan pa kita ng isa pang partida. Isama mo lahat ng banateros mo. 5, ilang kayo doon? 5, 6, 10, I don't give a damn. Lahat kayo, ako lang mag-isa. Hindi ko kailangan yung mga ini-involve mo sa akin na vlogger. Kahit ako baka nga mas mabigat pa pagkasama ko yung mga yan eh. So ako lang, isang Nico David lang ang haharap sa inyong lahat ng mga DDS. At papatunayan ko sa kahit anong political topic, mga tanga kayo at bobo. Yun lang naman po yun sa akin for today. Gege mga lods.